nais ko pong ipaabot ang mainit na pagbati to all our viewers around the world in this series of revival messages brought to you by Central Philippine Union Conference Leadership. At nais ko pong pasalamatan ang ating pong Hope Channel, gayon din ang Departamento po ng Communication sa ating Union sa pagbibigay po sa amin ng pagkakataon upang maging kabahagi po ng programang ito. Nais nating pasalamatan ang pamunuan ng ating union through the able leadership of our President, Pastor Agapito Catani Jr., our energetic Executive Secretary, Pastor Eliezer Jover Barleso, and also our very supportive Treasurer of the Union, Sir Ginito Suniga. I would like also to greet all my counterparts, all the leaders of the different conferences and mission throughout Central Philippine Union Conference territory. Pastor Salyuman from East Visayan Conference, Pastor Renato Inapan from Negros Occidental Conference, Pastor Kiri Estrevilla from West Visayan Conference, Pastor Eliezer Patricio from Negros Oriental Secure Mission, Pastor Daniel Traso from Central Visayan Conference, and of course from Samar Mission, Pastor Lucion. And also, I would like to greet all the listeners coming from Romblon Mission of the Seventh-day Adventist, especially to the leadership of the mission, Pastor Jan Paniban, the Executive Secretary, Sir Dennis Federico, our Treasurer, and of course the Directors, Pastor Pereira, Mrs. Marilo Kailan, Mrs. Biniba Christy Federico, and our accountant, Brother Luwin Partusa, our auditor, Sister Rian Calago, and also our secretary, Mrs. Janet Pereira. I would like also to greet all the teachers from Ujungan, Isday Elementary School, Adventist Academy of Romblon, previously Amar, all the teachers, and also from Gabawan Elementary School, and also our district leaders. Romblon Mission has 11 districts. We have Banton Sibali District headed by Brother Rodney Gonzales. In Simara District, we have Brother Adlai Pahilan. In Sibuyan, where I came from, we have 2 districts in Sibuyan Island. In Southern Sibuyan District, we have Pastor Herman Hiral Vicente. And Northern Sibuyan District, we have Brother Raymond Pahilan. In Romblon Proper District, we have Pastor J.C. Antonio. Isang magandang gabi sa lahat po ng mga kapatid natin sa Romblon. Ganon din sa buong isla ng Tablas, mayroon pong 5 mga distrito sa Northern Tablas District. Nandyan si Pastor Ricardo Riano. Sa Central Tablas 2 District, nariyan si Pastor Vladimir Tugadi. Sa Central Tablas 1, Miss P.B. Palyar. Sa Southern Tablas 1, Brother Eliseo Italia. At sa Southern Tablas 2, we have Brother Gary Carna. And the last district is Hambil District or Carabao Island District headed by Brother Michael Hungay. So sa lahat po ng ating mga kapatid sa buong probinsya ng Romblon, na ngayon ay maaaring kayo po ay sumusubaybay sa serye na ating pong isinasagawa. Ito ay napapanood sa Channel 37 sa Hope Channel GSAT
Magandang gabi po sa inyong lahat. And of course, I would like to greet all the listeners, the viewers all over the world. Saan man kayo naroroon, nawa ang pagpapala po ng Panginoon ay nasa ating lahat. Kaya ngayong gabi, before we finally start with our topic na atin pong tatalakayin, I would like to ask everybody to please pause with me in prayer as we seek the Lord's guidance before we continually study His Word. Tayo po ay manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang lumikha sa amin. Kayo ang nagligtas sa amin mula sa tiyak ng kapahamakan ng kasalanan. Marami pong salamat sa biyaya ng buhay at mga pagkakataon para sa paglilingkod sa iyo. At sa oras na ito, samantalang kami ay mag-aaral ng iyong mga salita, inawang puspusin ang iyong lingkod na iyong gagamitin sa paglalahad ng iyong pabalita at gayon din pagpalain ang aming mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay sa programang ito. Ang makalangit nawa na pangunawa ang maranasan ng bawat isa sa amin. Ito ang aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa series ito na isinasagawa sa atin pong live streaming dito po sa Hope Channel, Cebu, ang paksa po na ating pinagdidiinan ng pansin ay ang napakahalagang programa na ito ay matagal nang sinasagawa ng ating iglesia. Subalit, nais po nating bigyan ng diin, lalong-lalo na sa kapanahonang ito sapagkat alam po natin na ito ay kailangan-kailangan ng ating pong iglesia. Lalong-lalo na ng bawat isang kaanib ng ating pong iglesia. At ito ay ang paksa tungkol sa revival and reformation. Kaya kung inyo pong mapapansin mga kaibigan at mga kapatid, sa serye pong ito, sa mga nagdaang mga gabi na kung saan tayo po ay nakapakinig ng mga pag-aaral mula sa iba't ibang mga tagapagsalita, ay tinalakay po sa atin ang iba't ibang mga pamamaraan o kaya ay mga mensahe na nais ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon upang ang ating buhay ay magkaroon po ng tunay na pagbabago doon sa ninanais ng ating pong Panginoon. At lalo higit sa ating pong kapanahonan ngayon. Dili sa sala na tayo po ay alam natin ang ating pong kalagayan. That the world is now in crisis. And what is this crisis? This is about the COVID-19 pandemic, which cost thousands of lives all over the world. And also, millions of people are affected by this pandemic. And I believe that until today, our experts have not yet discovered the true vaccine na upang ito ay makatugon sa suliranin ng ating pong bansa. Subalit, kagaya po ng sinasabi ng isang mga ngaral, kung ang ating sanlibutan ngayon ay nahaharap sa isang matinding krisis, mayroon pong isa pang krisis na ito ay kinakaharap ng bawat isa atin. Ito ay walang iba ang kakulangan ng spiritual revival or connection sa atin pong Panginoon ng bawat isang mananampalatayang Kristiyano na tumanggap kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. That's why the topic that I would like to share with you this evening is about the conditions of revival. Because for many times, for several times which we have listened to the messages about revival and reformation, ang isang kapatid ay nagsabi sa akin at nagwika sa akin na tila baga ang ating mga pangangaral, sabi niya, Pastor, tungkol sa revival and reformation ay hindi nagkakaroon ng talagang malaking pagbabago sa buhay ng atin pong mga kapatid. Kaya't napakahalaga na atin po itong pagtuunan
sapagkat ating aalamin ngayong gabi kung ano-ano ang mga kondisyon upang ating tunay na maramdaman at maranasan ang tunay na revival. Ang ating pong talata na ating pong gagamitin bilang pinakapundasyon po ng ating pag-aaral sa gabi ito is found in Proverbs chapter 20 verse 13. King Solomon said, "He who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy." So ang talatang ito ay ating gagamitin upang magiging batayan ng ating pong pag-aaral, sapagkat maliwanag na sinasabi sa talatang ito, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, na kung atin pong itatago, kung atin pong ililihim, o kung ating ikikimkim yung atin pong kasalanan, batid ko na tayo pong lahat ay may kasalanan. Araw-araw tayo po ay nakagagawa ng mga pagkakamali. Subalit ang wika ng banal na kasulatan, kung ito ay ating ikikimkim at ito ay ating itatago, ang ibig sabihin, hindi natin babaguhin, wala tayong anumang gawing paraan upang ito ay ating mabago at maiwanan natin, maatin pong matalikdan ang wika po ng banal na kasulatan. Ang tao na magkakaroon ng ganong isipan ay hindi siya magtatagumpay. Subalit, ang wika po ng banal na kasulatan, kung ito ay ating ipapahayag, ang Panginoon ay magkakaroon ng habag at tayo ay papakitaan niya ng kanyang biyaya. Kagaya po ng aking nabanggit, sa maraming mga pagkakataon bilang isa pong manggagawa, ako po ay nagsasagawa ng revival meeting, mga week of prayer sa ating pong mga iglesia. At ang mga kapatid ay nakikinig. Subalit, isang kapatid ang lumapit sa akin, samantalang ako ay nagpapanukala nung ako ay isa pang district pastor, na doon sa kanilang iglesia ay magsagawa ako ng isang revival meeting bago isagawa ang isang malaking pangangaral, pagdadala ng pabalita sa publiko. Ang wika niya sa akin, sabi niya, "Pastor, mayroon po akong napansin," sabi niya, "huwag ka lang sanang sasama ang iyong loob." Ang wika niya sa akin, sabi niya, "Ang aking napansin, Pastor, na palagi tayong nagkakaroon ng revival meeting, mga week of prayer. Subalit, pagkatapos ng ating revival meeting o ng ating week of prayer, yung mga kapatid ay ganun pa rin yung uri ng pamumuhay. Wala pa rin pagbabago. Yung dating papaloy-paloy sa kanilang ugnayan sa Panginoon, ganun pa rin." Kaya sabi niya, parang wala namang kabuluhan, walang epekto yung mensahe ng revival. Kung ito man, mga minamahal ng tagapakinig, ay totoo, marahil po ay mayroong napakalagang bagay na dapat tayong pagtuunan upang magkaroon po ng tunay na revival sa ating mga buhay. At ito po ang ating pagtutunan ng pansin ngayon sa ating pong pag-aaral, because we will be studying about conditions of revival. This is not just conditions which is imposed to us by any person or by any organization, but these are conditions in which it was mentioned in the Bible, and God wants us to experience this in our lives upang magkaroon ng tunay na revival sa atin pong mga buhay. Ang wika ni San Pedro sa ikalawang Pedro kapitulo 3 versikulo 9, ang sabi niya dito, "Ang ating Panginoon ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako, gaya ng ipinapalagay ng iba. Subalit siya ay mapagpahinuhod para sa atin, na hindi nagnanais na ang sino man sa atin ay mapahamak, bagkos ang bawat isa ay dumating sa pagsisisi." So, ang tanging kondisyon, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, upang ating matanggap ang tunay na revival sa ating buhay at ibuo sa atin ng Panginoon ang kanyang pagpapala
ang wika po ng banal na kasulatan, the only and absolute condition for revival to happen in our lives is repent. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Kung mayroon mang mga bagay na dapat po nating tingnan, ay napakahalaga po na atin pong pansinin itong pagsisisi. Sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, especially ni San Pedro, upang atin pong matanggap ang tunay na pagbabago sa ating mga buhay. Sa patuloy, ang isa pong manunulat ay nagwika. Ang wika niya sa English, si Henry Moray, ay nagsabi, "True revival means nothing less than a revolution, casting out the spirit of worldliness and selfishness, and making God and His love triumph in the heart and life." So, mula sa talatang ito ay binabanggit sa atin na ang tunay na revival ay isang pagtalikod doon sa ating nakagisnan o ating nakagawian na uri ng pamumuhay, lalong-lalo na yung espiritu ng pagiging makasanlibutan at espiritu ng pagiging makasarili. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating sanlibutan ngayon ay punong-puno ng lahat ng mga kalayawan ng sanlibutan. At sa maraming mga pagkakataon, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay hindi makawala sa mga bagay ng sanlibutan. Tayo po ay nakokontaminate. We are contaminated by the things of this world, and sometimes while we are professing to believe Jesus and to accept Jesus as our personal Savior, yet worldliness continues to be a part of our lives. And aside from that, we become too selfish. Nagiging makasarili tayo. Sabi ng isang manunulat na kahit na nga yung ating pagbibigay, even when we give something to our neighbor or to our friends, sometimes it is a manifestation of selfishness. Bakit? Bakit masasabi natin na kapag tayo ay nagbigay, kuminsan ito ay nagiging palatandaan ng ating pagiging makasarili? Because sometimes when we give, we expect also in return, tayo ay umaasa na tayo po ay gagantihan. O kaya kapag dumating yung panahon na tayo naman ang mga ngailangan, tayo po ay kanilang bibigyan ng pabor. Subalit hindi po ganon ang nais ng ating Panginoon. Nais niya na iwaksin natin ang lahat ng pagiging makasarili at ang mga bagay na makasanlibutan, upang ang wika niya, ang pag-ibig ng ating Panginoon, ang kanyang pamumuhay, yung kanyang biyaya ay managumpay sa ating pong buhay. Ito pala ang dahilan kung bakit ang ating buhay ay hindi nagiging matagumpay. Sometimes we are too tired of living a plastic spiritual life, sapagkat hindi natin nararanasan ang pagtatagumpay ng biyaya ng ating Panginoon sa ating puso at sa ating buhay. Bakit? Ay wala po tayong tunay na pagbabago. Hindi tayo nababago ng biyaya ng ating pong Panginoon. So, ang tanong, is there really a condition in order for revival to take place in our lives? O kaya, mayroon bang talagang pangangailangan ng tunay na revival upang tayo ay makarating doon sa nais ipaabot sa atin o sa isang kalagayan na nais ng Diyos na doon tayo mamuhay? Tingnan po natin ang record sa Aklat ng Mga Gawa. Dito sa Aklat ng Mga Gawa ay atin pong makikita ang kasaysayan ng atin pong mga alagad bago dumating yung panahon ng Pentecostes. Alam natin yung kasaysayan ng mga alagad. Sila Pedro, si Andres, si Tomas, si Juan, at ang marami pa sa kanila. Sinasabi po ng kasaysayan, lalong-lalo na ng espiritu ng hula,
na ang marami sa kanila, they have been following the Savior for 3.5 years because of material gain. Ang kanilang naiisip ay yung material na bagay na kanilang matatanggap sa kanilang pakikisama sa atin pong Panginoon. Subalit hindi yun ang nais ng atin pong Panginoon na mangyari sa kanilang buhay. That's why, noong ang ating Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ay sinabihan niya yung mga alagad na sila ay manatili doon sa Jerusalem sapagkat kanilang matatanggap ang kaloob ng banal na Espiritu at magiging mga saksi sila sa buong Judea, sa buong Samaria at sa lahat hanggang sa kauli-uling hangganan ng atin pong sanlibutan. At tingnan natin ang record sa mga Gawa, Kapitulo 1, versikulo 14. Ano ang nangyari sa kanila bago nila natanggap ang banal na Espiritu? Ang wika po, they are in one accord in prayer and in supplication. Sa madalas na mga pagkakataon, mga kapatid, ay atin pong ginagamit ang talatang ito, lalo-lalo na kung tayo po ay mga ngaral tungkol sa pagkakaisa. Kung mayroong mga disagreement sa simbahan, kung ang mga kapatid ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at nais natin na sila ay atin pong pag-isahin, na magkaisa, mawala yung mga pagkakabahabahagi, ay ginagamit po natin ang talatang ito. Subalit pansinin po natin ang konteksto ng talata na sinasabi sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 14. This talks about the outpouring of the Holy Spirit. But before the outpouring of the Holy Spirit, ano ang ginawa ng atin pong mga alagad? Ano ang ilaginhimo agod nga sila makabaton sang pagbubo sang balaan nga Espiritu? Ang teksto nagasiling nga sila nahiusa. Sila nagahiliusa sa isa kag isa. Sa ano nga paagi? In prayer and in supplication. The disciples, according to the text, were united in prayer and in supplication. And as a result of that unity, of that one accord, they were able to receive the Holy Spirit. God poured out His Holy Spirit at sila po ay nabago. Sila ay naging masigasig na mga ngaral. So ito ang nais ng ating Panginoon, na sa ating pong pamumuhay Kristiyano, magkaroon tayo ng pagkakaisa, ng pagsasama-sama sa paghiling sa ating Panginoon, na tayo ay Kanyang gamitin sa Kanyang gawain at puspusin tayo ng banal na Espiritu. Kung magkaminsan ang ating pong mga panalangin ay ibang-iba doon sa ninais ng ating pong Panginoon. Kaya kung atin pong mapapansin, hindi po natin natatanggap yung ipinapangako po sa atin ng ating Panginoon. Because according to Him, we have not asked for that thing that God wants to bestow to His people, to His children. Iba-iba yung atin pong hinihingi. Kagaya tayo ng mga maliliit na mga bata, na yung hinihingi ay yung mga ordinaryong mga bagay. Hindi tayo humihingi nung talagang napakahalagang bagay na kinakailangan natin at gustong-gusto namang ibigay sa atin ng atin pong Panginoon. Now, tayo po ay magpapatuloy. So ano ba ang mga kondisyon para atin pong maranasan ang revival? Wika dito, one of the conditions for us to receive or to experience revival is repentance. Pagsisisi. Repentance is a gift. Dapat po natin maunawaan, mga kapatid, na ang pagsisisi, ito ay kaloob ng ating pong Panginoon, because as a carnal individual, hindi po tayo maaaring makapag-isip ng anumang pagsisisi maliban na ito ay itanim, ihasik sa ating mga puso ng ating Panginoon. That's why repentance is a gift. When we open our hearts to the prompting of the Holy Spirit,
Jesus gives us the gift of repentance. Tingnan po natin. Yung salitang repentance, ang kanyang root word po ay salitang repent. Yung repent po ay verb. It's an action word. Ang ibig sabihin, ang isang tao, hindi po tayo makakapag-repent. Hindi tayo maaaring makapagsisi sa atin pong kasalanan maliban na tayo po ay gumawa ng isang aksyon. We cannot be in the state of repentance unless we do something. We do something decisive action in order for us to effect repentance. Kaya nga pag dumating na tayo sa pag-aaral ng pagsisisi, ay kinakailangan na mayroon po tayong iwanan. Mayroon po tayong talikdan. Sapagkat kinakailangan na tayo ay umaksyon. No? Umaksyon tayo. Yun po ang ibig sabihin ng repentance. At sa revival, ito po ay napakahalaga. Ito ang isang kondisyon. Kaya masasabi ko na kung bakit marami mga kapatid ang tila baga sila po ay nagiging desperado. Nakakaramdam sila, nakakaranas sila ng kabiguan sa kanilang pagnanais na makaranas ng tunay na revival sa kanilang buhay, sa ating buhay, sapagkat hindi po natin nagagawa yung isang bagay na lubhang kailangan, walang iba kundi yung pagsisisi natin sa atin pong mga kasalanan. Alam nyo, sa atin pong mga iglesia, mayroon po tayong midweek prayer meeting. Mayroon po tayong vesper meeting. Sa panahon po ng ating midweek prayer meeting, isang bahagi po ng ating pagsamba ay atin pong dinadala yung atin pong mga panalangin. At sa panahong ito na atin pong ina-apply yung acts, no? Yung adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Pagdating po doon sa confession, no? Kung ako po ay nangunguna sa isang panalangin sa grupo ng mga kapatid na mananalangin, I encourage every member of the group to confess yung mga bagay na nais nating ipahayag sa ating Panginoon. Ano ito? Yung atin pong kakulangan ng pananampalataya. Yung atin pong kawalan ng pagtitiwala sa pangako ng atin pong Panginoon, na kung mayroon siyang ipinapagawa, tayo po ay nag-aatubili sapagkat iniisip natin na baka tayo po ay mapahamak. Ito yung mga bagay na kailangan nating ipahayag. Subalit, kung minsan napapansin ko yung atin pong mga kapatid, yung kanilang mga kinoconfess ay yung parang they want to generalize, na hindi naman talaga nila nahihit yung punto na nais ipabatid sa atin ng ating pong Panginoon. Specific ang ibig kong sabihin. Kaya nga, hindi rin tayo nakakarating doon sa pagsisisi, sa tunay na pagsisisi. Sapagkat hindi natin nare-recognize, hindi natin nakikilala kung ano yung mga bagay na dapat nating pagsisihan. Kagaya ngayon, mayroon po tayong programa sa TMI. Ano po itong TMI? Total Member Involvement. We have been promoting this program to every churches, sa lahat po ng atin pong mga kapatid. Ngunit kung atin pong makikita mga kapatid, not all our members are totally committed with the TMI. Yung iba nga po minsan hindi pa nila alam kung ano ang ibig sabihin ng TMI. Ito yung nais ng ating Panginoon sa bagay na ito, na tayo po ay magsisi. At kung tayo ay magsisisi, ay tayo ay magpapasakop ng lubusan at gagawin natin yung gusto ng ating Panginoon na mangyari sa ating buhay. So repentance, aside that it is a gift from God, it is a God-initiated sorrow from sin. So a person cannot just feel sorry
from his sin unless God will initiate that sorrow in himself. So, ang ibig sabihin nito, kapag tayo po ay nalulungkot, nararamdaman natin na tayo ay nakagawa ng kasalanan at tayo ay nalulumbay sa ating nagawa ng pagkakamali, we are ready to forsake yung specific na mga kasalanan na atin pong nagagawa. Ang sabi po sa Ezekiel Kapitulo 14, versikulo 6, repent and turn away from your sins. Sins that we have cherished in our hearts. Ano ito? Sin of being complacent with our responsibilities. Especially sa atin pong mga gawain. Halimbawa sa atin pong iglesia. Ano pa? Our pride. Yung atin pong pagmamataas. Ano pa? Disunity. Yung ating hindi pagkikipag-isa sa programa ng ating pong iglesia o doon sa nais ng ating Panginoon na ipagawa sa atin. Sa bagay na ito, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, nais ng Panginoon na tayo po ay magsisi. God wants us to repent from these sins. Ang wika sa 2 Korinto, godly sorrow worketh repentance to salvation, but the sorrow of the world worketh death. So, ang tunay na pagsisisi, yung makadiyos na pagsisisi, ito ang nagdadala sa atin sa kaligtasan. Subalit, ang pagsisisi na sang-ayon sa makasanlibutan ng pamamaraan, ang wika po ni San Pablo, ito ay nagdadala ng kamatayan. Sa banal na kasulatan ay marami pong mga halimbawa ng ganitong uri ng pagsisisi, yung makasanlibutan na pagsisisi. Mamaya po ay atin po itong tatalakayin. Now, ang wika po dito sa Steps to Christ, true confession is always of a specific character and acknowledges particular sins. So kung tayo pala mga kapatid ay tunay na nagsisisi at ipinapahayag natin yung ating pong mga kasalanan, sa ating pong pagpapahayag, nagiging specific po yung ating ipinapahayag. Kung ano yung nais nating mabago sa ating mga buhay mga kapatid. Now, there are 3 categories of sins that we need to confess. Tatlong mga kalalagayan ng mga kasalanan na atin pong nagagawa na nais ng ating Panginoon na ating pong pagsisihan. Ano po ito? Una, yung atin pong mga kasalanan na kinakailangan nating ipahayag po natin sa Diyos na tanging sa atin lamang at yung atin pong Panginoon. Wala nang ibang tao na nakakaalam. Hindi na natin kinakailangan na ito pa ay ating isiwalat sa publiko o sa buong iglesia o atin pang isabi, ikwento natin sa mga tao bago natin ipahayag sa Panginoon. Kailangan direkta tayo doon sa Panginoon na ito po ay ating ipahayag. Ito po yung unang kategorya. Ikalawa, mga kasalanan na kinakailangan atin pong ipahayag. Hingian po natin ang tawad yung atin pong kapwa sapagkat ito ay ating nagawa sa ating kapwa. Mayroong mga tao na tayo po ay nasaktan. Kaya bago po tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, kailangan na ito ay atin munang hilingin ang kanilang kapatawaran. Tayo po ay magpahayagan sa isa't isa. Ito po ang wika po ng banal na kasulatan. Kaya kung atin pong malala doon po sa record sa Matthew, noong ang isang tao ay siya ay pupunta doon sa templo at siya ay magdadala ng kanyang handog, ano po ang wika ng ating Panginoon? No? Puntahan mo muna yung tao na naging kagalit mo o iyong pinagkasalanan at ikaw ay magpag-ayos sa kanya and then ikaw ay maghandog ng iyong handog doon sa iglesia o sa templo.
sapagkat ito ay kinakailangan na yung nawasak na ugnayan, the relationship that was broken because of that sin, ay kailangan maayos, sapagkat kung hindi tayo naaayos sa ating kapwa at doon tayo didiretso sa Panginoon, ay ano ang resulta po? Ano ang magiging epekto nito? Wala pong epekto. Because mayroon pong ugnayan, mayroon pong relationship na hindi naayos, at ito yung ating relasyon sa ating pong kapwa, bunga ng kasalanan na ating nagawa. So ito po yung ikalawang kategorya ng kasalanan na dapat nating ihingi ng kapatawaran. Una, sa ating kapwa. Ikalawa ay ating hilingin din sa Panginoon, sapagkat siya ang talagang tunay na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At ang ikatatlo ay itong mga kasalanan na ang sabi nito, sins that are public in character, we need to confess it publicly. Kung ang kasalanan na ating nagawa ay alam na alam ng buong publiko or public in nature, ang kanyang likas ay pangpubliko, kailangan na atin din pong hilingin ang kapatawaran sa publikong pamamaraan. At marami po tayong mga nakita ito sa iba't ibang mga pagkakataon. Now, isa pong napakahalagang punto mga kapatid at mga kaibigan, sabi dito, repentance does not make God love us more. Kapag tayo po ay nagsisisi at ipinapahayag natin yung ating kasalanan, hindi ito nangangahulugan na tayo ay lalong minamahal ng ating Panginoon. Subalit ang wika, it enables us to appreciate His love more. So, when we repent from our sins, dito natin lubusang nararamdaman at nabibigyan ng kahalagahan yung pag-ibig ng ating pong Panginoon. Sapagkat yung kanyang pag-ibig ay lalong sumasagana kapag tayo po ay nanunumbalik, nagsisisi sa atin pong mga kasalanan. In confession, it enables us to receive His forgiveness. Repentance and confession open the club channels of our spirituality. So napakahalaga mga kapatid. Kaya kung bakit hindi tayo nakakaranas ng tunay na revival sa ating buhay, sa mga pagkakataon na tayo po ay nakapakikinig ng mensahe, sapagkat hindi po natin nararanasan ang tunay na pagsisisi, at saka hindi natin ipinapahayag yung ating pong mga kasalanan, yung ating pong mga pagkakamali. Basta tayo ay nakapakinig ng mensahe, ang akala natin ay okay na tayo ay nakapakinig. We believe that the Holy Spirit will convict us. Subalit kung hindi tayo magsisisi, hindi natin ipapahayag ang ating kasalanan, at hindi natin tatalikdan, our soul will not be cleansed from the dross of sin, na doon ay nagkaklag, doon ay bumara sa channels ng ating pong buhay. That's why sometimes the prompting of the Holy Spirit in us is very remote. Halos hindi natin marinig yung pag-uudyok ng banal na Espiritu, because our mind are so clogged with earthly things, and we are less able to appreciate the goodness of God in our lives. That's why revival is not happening in our lives. Subalit mayroon pong babala sa atin, lalong-lalo na sa tinatawag na public confession. Ang wika dito, we should inquire whether to confess publicly the sins of which we have been guilty will do good or harm. So bago po tayo mag-confess sa publiko ng ating pong kasalanan, atin po munang tingnan, tayo po muna ay sumangguni sa mga kakilala natin doon sa mayroong mga malalawak na karanasan tungkol sa ganitong mga kalagayan, kung yung ating pagpapahayag in public will do good or harm.
Kasi baka lalo pang makasira ng ating pong pagkatao o kaya ay ng isang samahan o ng organisasyon. Kaya ito po ay hindi basta-basta, no? Na sabi natin na tayo ay magko-confess in public sapagkat marami pong mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Ngayon, kung mayroon pong tunay na pagsisisi, ay mayroon din naman hindi tunay na pagsisisi. Sa banal na kasulatan ay binabanggit sa iba't ibang mga kaparaanan, sitwasyon ang mga bagay na ito. Sa Numbers, mga bilang, kabanatang 22, talatang 32 hanggang 5, ito ay tungkol sa karanasan ni Balaam. Alam natin na itong si Balaam ay isang propeta ng ating Panginoon. Sumalit, yung kanyang sarili, yung kanyang isipan ay punong-puno ng pagiging makasarili. Kaya, siya po ay nakipag-ayos, nakipagsanggunian doon sa mga kaaway ng bayan ng ating pong Panginoon. At minsan isang araw, samantalang siya ay naglalakbay, at papunta siya doon sa lugar ng mga kaaway ng bayan ng ating Panginoon. At siya ay hindi talaga mapibilan sapagkat determinado siya na siya ay pumunta doon for the sake probably of money or material gain. Ano po ang ginawa? Ang wika po ng banal na kasulatan, an angel of the Lord appeared through the donkey. No? At siya po ay binalaan ng ating pong Panginoon na siya ay huwag pumunta doon kay Balak. At sapagkat marahil si Balaam ay natakot, no? Sapagkat siya po ay nakipag-usap pa doon sa asno na nagsasalita at hindi man lamang siya nakaramdam ng takot na bakit itong isang piping hayop ngayon ay nagsasalita, nakikipag-usap sa kanya. But it was no less than the angel of the Lord who is speaking through the donkey to Balaam. At nung kanyang mapagtanto na ito ay hindi isang ordinaryong pangyari, bagkos ito ay isang paraan ng Panginoon upang siya ay balaan, siya po ay hindi nagpatuloy. Subalit yung kanyang isipan ay tuloy pa rin. Nandun pa rin sa kanyang isipan na talagang siya ay makipag-usap doon. So yung kanyang pagsisisi doon sa kanyang nagawa na kasalanan noong una, ay magsasabi natin na ito ay maling pagsisisi. Sapagkat kanya pa rin ipinagpatuloy yung laman ng kanyang isipan. Yung nandun sa kanyang isipan na gusto niyang gawin. Ikalawa, ay itong record na masusumpungan sa aklat ng Mateo 27, talatang 4. Ito ay tungkol sa kasaysayan ni Judas nung kanyang ipinagkanulo ang ating pong Panginoon. Pagkatapos na matanggap ni Judas yung salapi at kanyang nakita yung resulta ng kanyang ginawang kasalanan doon sa isang inosenteng tao, walang iba kundi ang ating Panginoon, na ngayon ay hinuli ng mga kaaway, nakaramdam ng pagsisisi si Judas sa kanyang sarili. Sapagkat kanyang ipinagkanulo ang anak ng Diyos. Subalit, sa halip na si Judas ay magbago at lubusang ipasakop yung kanyang sarili, siya po ay nagpakamatay. That's why the experiences of this individual are examples of false repentance. Seemingly, they repented from their sins, subalit ito po ay hindi totoo sapagkat yung kanilang isipan, no, yung kanilang naging hakbang pagkatapos ng kanilang sinasabi nating pagsisisi ay kabaliktaran doon sa dapat mangyayari sana na dapat nilang gawin pagkatapos ng kanilang pagsisisi. At
sa madalas na pagkakataon na ito rin ang naranasan ng marami sa atin pong mga kapatid sa ating pong iglesia. Probably ito po ay ating nararanasan mga kapatid. Yung tinatawag nating false repentance. Kaya, kailangan tayo po ay maging maingat sa bagay na ito. Ang wika po ng isang manunulat, ang wika ni Mrs. White, when the transforming grace of Christ is upon the heart, a righteous indignation will take possession of the soul, because the sinner has so long neglected the great salvation that God has provided for him. Ano po ang wika, mga minamahal na mga kapatid? Kapag yung nagbabagong biyaya ni Kristo ay siyang pumuno sa ating puso, magkakaroon sa ating buhay mga kapatid, ang wika niya, righteous indignation. Magkakaroon ng isang makatwiran na pagkamuhi doon sa kalagayan na tinahak ng ating buhay na hindi sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Lalong-lalo na yung mga bagay na hindi po natin nagawa, na ito ay hinihiling sa atin ng ating pong Panginoon na atin pong gawin. Lalong-lalo na yung napakadakilang kaligtasan na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Ang tanong mga minamahal na mga kapatid, tayo ba ay nakakaranas ng tinatawag righteous indignation after we have evaluated our steps, the decisions that we have made in the past, and the actions that we have taken are contrary to the revealed will of God? Tayo ba ay nakakaranas ng parang pagkamuhi sa ating sarili na bakit hinayaan natin, pinalipas natin ang mga pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay maggamit niyang makapangyarihan para sa Kanyang gawain? O baka mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ay parang masaya lamang sapagkat tayo ay nakapakinig ng mensahe. Pag-uwi natin sa ating bahay, pagkatapos na tayo ay makatulog at pagising natin ay wala na. Ang wika nga ng iba, pumasok sa kabilang tainga at lumabas din naman sa kabila. Kaya ang mangyari mga kapatid, hindi talaga magkakaroon ng revival yung ating pong buhay. Kaya kahit na ilang bisis tayo na makapakinig ng mensahe ng revival, wala pong mararanasang tunay na pagbabago sa ating buhay sapagkat we have not experienced righteous indignation or hate from sin doon sa ating naging pamumuhay sa nakaraan. Sa patuloy, ang sabi niya, He will then surrender himself, body, soul, and spirit to God, and will withdraw from companionship with Satan through the grace given him of God. Ano pala? Kapag ating isinuko ng ating sarili, yung ating buong kaluluwa at yung ating buong pag-iisip sa Panginoon, tayo ay ihihiwalay ng ating Panginoon from the companionship of Satan. Ang tanong mga kapatid, do we want this kind of experience that God will withdraw us from the companionship of Satan? In the true meaning of the word. Ang malungkot kasi kung minsan ay atin lang nasasabi na nais natin na tayo ay makahulagpos doon sa kapangyarihan ng kaaway, subalit sa totoong kalagayan ay ayaw naman natin sapagkat yung bagay na makasanlibutan, yung mga bagay na inuudyok sa atin ng kaaway ng Panginoon na atin pong talitdan, ay yun din po ang ating ginagawa. That's why we cannot experience true revival in our lives. Ang wika po dito, kapag ang banal na Espiritu ay tumahan sa ating buhay, hindi niya tayo hahayaan na mamuhay gaya ng sanlibutan. Napakagandang kaisipan, mga minamahal na mga kapatid. And I would like to really appreciate the ministry of the Holy Spirit in our lives, because if the Holy Spirit dwells in us,
Hindi niya po tayo hahayaan. Gagawa at gagawa ang banal na Espiritu sa inyong buhay, sa ating buhay, upang tayo ay kanyang ihiwalay sa sanlibutan. Subalit, kung tayo po ay hindi gagawa ng isang decisive na decision or action sa ating buhay, wala pong magagawa ang banal na Espiritu sapagkat hindi po niya tayo pipilitin. Ang banal na Espiritu ay gagawa lamang sa atin kung atin pong isusurrender, isusuko niya ang ating buhay sa kanyang ministeryo. Isa pang kaisipan, ang sabi dito, hindi sapat na tayo ay magsisi. Ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugan ng buong pagbabago ng isipan. Kailangan magbago yung ating pong isipan. Kailangan mabago yung ating pong damdamin, yung ating pong ambitions, ang ating mga papanukala. Everything in us should be changed in order to take effect through repentance sa ating pong mga buhay, mga minamahal na mga kapatid. Kaya tandaan po natin ito. Kung nais natin na tayo ay makaramdam, makaranas ng tunay na pagsisisi, kailangan atin pong unang baguhin ang ating kaisipan. Ang sabi ni San Pablo sa Aklat ng Roma, "But be ye therefore transformed by the renewing of your mind." Ito yung unang hakbang upang mabago yung atin pong mga buhay. At saka ang transformation ay atin pong maranasan, mga minamahal na mga kapatid. At sa huling bahagi na nais kong ibahagi sa inyo na mensahe, ang sabi dito, "If you have wronged your brother by word or deed, you are the first to be reconciled to him before your worship be acceptable in heaven." Mga minamahal na mga kapatid, ang revival and reformation ay kailangan na atin pong maranasan sa atin pong mga buhay. Subalit, kung hindi po natin isa sa kabuhayan ang mga kondisyon upang magkaroon ng epekto sa ating buhay, ang revival and reformation, mga minamahal na mga kapatid, nakakalungkot po na kahit na tayo man po ay tumanda na sa pananampalataya, kahit pa sabihin natin na tayo ay 50 taon na sa pananampalataya, o kaya ay tayo ay 25 taon na sa pananampalataya, subalit kung atin pong titingnan, ang ating buhay ay wala pong pagbabago sapagkat hindi tayo nakakaranas ng araw-araw na pagkakonverti sa katotohanan. Mga minamahal na mga kapatid, ang kailangan ng ating Panginoon sa kasalukuyan ay mga tao na nabago at nareforma ang kanyang buhay. At kung nais natin na tayo ay magkaroon ng tunay na karanasan sa revival and reformation, isipin po natin ang mga kondisyong ito. Repentance and confession. Kamusta yung ating buhay pagsisisi sa kasalukuyan? Kamusta yung ating pagpapahayag ng ating pong kasalanan? Mga minamahal na mga kapatid, bago tuluyan tayong magtapos, ay nais ko kayong muling dalhin sa isang panalangin upang ating hilingin na itong ating mga napag-aralan ay itanim sa ating puso ng banal na Espiritu at ito ay ating maranasan ang tunay na revival sa ating buhay upang kung magkagayon tayo ay magagamit niya sa kanyang dakilang gawain at ang gawain ay may paabot sa lahat ng mga tao at may handa ang maraming mga tao sa kanyang pagbabalik upang kayo at ako ay makapanirahan doon sa kanyang pinagpalang tahanan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa ministeryo ng Banal na Espiritu. Amin ding pinapasalamatan ang iyong kaloob na pagsisisi na kung hindi sa pamagitan ng iyong biyaya ay hindi kami makakarating sa isang tunay na pagsisisi. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat hindi mo tinitingnan ang aming nakakaawang kalagayan.
bagos ikaw ay handang tumulong sa amin upang kami ay makapamuhay ng napakalapit sa iyo at kami ay lubusan mong magamit sa iyong dakilang gawain. Batid namin, Panginoon, na maraming mga tao pa ang nagnanais na makatanggap ng iyong pabalita at ng iyong kaligtasan. At sila rin ay ninanais namin na maihanda sa iyong malapit na pagbabalik. Kaya't sa pag-aaral na ito, dakilang Diyos, kami ay iyong tulungan na aming may sa kabuhayan ang iyong mensahe at ang iyong dakilang katotohanan. Niyadalangin ko ang aming mga kaibigan na nandyan sa malayong mga lugar. Kung saan man sila naroon, sila po ay iyong pagpalain. Lalo tigit, dinadalangin ko ang kalagayan ng buong sanlibutan na nagdurusa sa COVID-19 pandemic. Dakilang Diyos, alam namin na ikaw ay makapangyarihan sa lahat, na ang mga karamdamang ito ay kaya mong tapusin upang maigsana ang paghihirap ng marami pong mga tao at kami ay tuluyang melayo sa kapahamakan ng kamatayan. Kaya tulungan mo ang mga eksperto na sa pinakamadaling kapanahunan sila po ay makasumpong ng mga gamot na upang ang mga nagdurusa sa karamdamang ito ay gumaling na. Dakilang Diyos, pagpalain mo rin ang iyong iglesia, ang pamunuan ng iglesia mula sa Konferensya General papunta sa pinakamababang iglesia, lokal na iglesia. Nawa kami ay magkaisa sa paghiling ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang bawat isa sa amin ay mabago na ayon sa iyong banal na pamantayan at kalooban. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.